Okay, iPad Pro 11 inches. Screen replacement. Mga ka-DIY natin dyan, ito titingnan natin kung paano natin palitan to. So ang ingatan lang natin is yung part nandito sa taas at saka yung nandito sa pandan dito sa kaliwa. Siyempre, una check muna natin yung charging nya. Charge muna siya. Yan, nag-charge siya. Okay, charging siya. So bago natin buksan. Next, power off, volume up, volume down, power up. So ingatan natin part dito tsaka yung flexi cable nya rito. Then simpleng tools lang gagamitin ko rito. Since nakapagbaklas na tayo ng maraming beses, so alam na natin kung gaano ang pressure na kailangan. Ingatan pa rin natin mabasag yung screen. Hot air natin yan. Medyo malutong tong iPad na to. Ingat lang at medyo madikit pa yung ano niya. So dito yan, may sensor yan dito. Ayan, hindi natin nakikita. Proximity sensor. So ingat lang tayo dyan. Gamit tayo ng heat. Oops. Yan. Yay. Ito yung mga sensor niya guys. So yan, kita niya dyan.
sensor niya. Then here. Huwag niya ibubuka maigi yan kasi may flexi cable yan nakarugtong doon. Kailangan konting angat lang. Pagpapalit ng iPad, yan, medyo mahirap unlike dun sa iPhones na pinapalitan natin ng mga screen kasi tornilyo lang doon, pwede nang baklasin. Ito kailangan matanggal ng maayos yung adhesive nya. Guys, yan. Tapos dito okay. Ito yung hindi natin pwede angat kasi kita nyo yung wire sa loob na yan. Okay. Tatanggalin muna natin yung dalawang screw. Bukas. Tayo muna natin mamatay. Up, down, power button, off. Okay. Safety first, laging naka-shutdown dapat yan. And off. Okay. Natangat na. Yun. So once na ma-secured na natin, angat na siya. Angat na rin. Tanggal. Okay. Okay. Tanggalin na natin. May dalawang screw yan. Pakita ko sa inyo. Ayan yung dalawang screw. Ano ba? Kita ba? Ayan, dalawa kung nakikita nyo. Dalawa yan. Isa. Ito, pangalawa. Pwede na natin tanggalin yung bracket niyan. Tapos ito susungkit tayo, kailangan plastic. Then, ito yung pangalawa.
Sa plastic, no, huwag tayong gagamit ng metal kasi madali ma-short. Mga bubog na to. Then next, kailangan maangat natin yung battery. So yung battery nandito, kailangan malagyan natin siya ng takip, negative tsaka positive. So ito yung battery connector nya. Kanina lang natin muna. Safety first. Natin. Ayan. Salpakan muna natin siya niyan. Okay. Ito mga connectors na to, gagamitin pa natin yan. Tsaka to, ililipat din natin sa bagong screen. Then, bago yan, prepare muna natin ang gilid niya. Kailangan malinis muna natin. Ito, plate lang. Kasi may mga bubog yan. Medyo madugo nga lang yung pagpapalit nito. Dugo't pawis. Pero pag sanay ka na, wala nang pawis. Dugo na lang. Okay. So, malinis na siya. Set aside muna natin siya. Okay, ito na yung luma natin na ribbon cable. May dalawang screw yan. Yan, kung nakikita nyo dyan sa video. So, tagal na tayo hindi nakapag-vlog. Yan. So, ito munang pael. Then, nakapatong siyang ganyan. Next, dito naman tayo. Ito naman yung pinakamahirap. Kasi, sensor yan. So, kuha tayo ng okay. Para madali matanggal. Masok na. Okay, kailangan matanggal natin ng walang damage tong ribbon cable niya. Yep. Okay. Sama natin itong tikit.
success. So natanggal na natin to, then proceed na tayo dun sa bagong screen natin. So, na. So tingnan nyo yung presyo, mahal diba? 1,050 Qatar Riyals, multiply mo siya ng 16 pesos na ngayon yung palitan. So 1,050 multiply mo ng 16 pesos. So yung total niyan 16,800. So yan yung trabaho natin dito sa Qatar. Palit ng mga mamahaling screen ng iPhone, iPads. So ito yung bagong LCD nya. Although hindi rin to original guys, made in China, pero pwede na kasi yung original nya sobrang mahal. So kailangan i-prepare pa rin natin to. Dapat to plug and play lang, pero yung mga supplier ganito lang yun. Pag na-damage mo, ikaw mag-handle nito. Yan, pumana siya. Pasaway na supplier talaga to. Okay. Nakita nyo ba? Lagay na natin to. Ayan. Tayo lang natin. Tapos dito naman tayo. Yan, mga sensor yan. Proximity sensor, then mic, mic yata ito. Tapos ayan, mga proximity sensor lang yan. So, para di tayo malito, yung guide natin dito tayo mag-umpisa. Okay? Yan natin ang glue dito. Malinis siya. Okay. Then next, lalagay na natin siya. Na. Okay. Una, yung LCD nya, make sure na walang dumi yung connectors natin. So double check nyo rin yung battery, dapat hindi bloated yan, kasi kahit may konting lobo na bloated yan, babakat dito sa ating LCD. So magkakaroon siya ng white spot at hindi mo siyang malalapat ng maayos. Okay, dapat cut yan.
Okay, sa pagdidiin, make sure na naka-center yung ating connectors bago nyo siya i-press. Pag magmamadali, dahan-dahan lang. Okay. So, yung battery na screw natin, kabit na natin. Ilagay ko muna. Yan. Okay. Once na may lagay na, lagay na natin to bracket. Make sure na naka-align siya. Okay. Then next, ito na yung part na medyo mahirap. Okay. Once secure na siya, check natin. Config ba yung screen? Okay. Kapag may bending dito sa mga corner niya guys, yun ang kailangan linisan muna bago niyo siya mailagay ng maayos. Huwag niyo siyang ilalagay na meron siyang bend or merong lampas dito yung aluminum case niya. So try na natin kung working yung LCD. Yun. Clear siya. Yan. So test tayo. Okay. Ating B7000. Power up muna natin para iwas shortage. Pag natuyo-tuyo na siya, madali na yung linisin. Parang rubber na lang siya. Okay. Medyo sensitive kasi yan. Hindi natin siya pwedeng bigyan ng matinding pressure kasi magkasama sila LCD at saka touch. Okay na yung ganyan, walang ganong pressure. Okay, yan. So yung final nya, lilinisin natin yan bago ibigay sa client. Pero for now, kailangan muna matuyo yung mga glue. Okay? Open muna natin. Yan. So yun. Magana na siya. Kailangan make sure natin na walang naapektuhan. Okay. Touch. Okay. Touch. Okay. 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 Okay.
all side, all corners, gumagana yung top niya. Ibig sabihin yung touch niya working. Okay. So, di natin matest kasi may password, pero so far so good. Ganun lang naman yung pagde-test ko nito. Kung may defect siya, one of my test naman is malalaman natin agad kasi magmamalfunction yung touch niya. Yan, hindi natin malalagay kasi nga patayin muna natin para safe. Okay, so yun po yung pagpapalit natin ng iPhone 11 Pro. 2020 siya, so medyo late na, pero may nagpapagawa pa rin ng ganong kamahal. Okay guys, thank you, see you in my next vlog. Pakihit naman like tsaka subscribe para naman ganahan pa tayo sa paggawa ng mga videos. Thank you mga ka-idea.